So bago ho tayo magsimula, so lahat ho tayo ay yumuko at manalangin sa Diyos. Mapagpala at mahabagin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, una sa lahat, maraming salamat sa dakilang kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon Diyos. At salamat po sa sakripisyo niyo sa cross at nagdanak ang iyong malagang dugo para sa kalinisan ng aming mga kasalanan. Nung namatay ka po sa cross at nagdanak ang iyong malagang dugo, ay pinakita niyo po sa amin yung kahalagahan ng kaligtasan at yung pagmamahal mo sa lahat ng mga tao. At isa po kami doon na nakatanggap ng tunay na pagmamahal mo at ng kaligtasan na hindi niyo po kami hinayaan na mapunta sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ay muli po kami nagsama-sama ng mga brothers and sisters upang makinig at makapag-aral po ng iyong banal na salita. Kaya sa oras na ito, Panginoon Diyos, hinihiling po namin na samahan niyo po kami at puspusan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at ipaunawa niyo po sa amin yung mga salita mo na dapat naming maunawaan at matutunan upang may apply po namin sa pang-araw-araw naming buhay bilang iyong mga anak sa mundong ito. Alam po namin, Panginoon, na malapit na rin po ang iyong ikalawang pagbabalik sa mundong ito upang ang mundong ito ay magkaroon ng kapighatian at mga pagdurusa dahil sa mga kasalanan. Kaya salamat na hindi niyo po kami hinayaan na makasama doon sa kaparusahan sa mundong ito. At naway, habang hindi ka pa po bumabalik sa mundong ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na ipangaral ang iyong banal na salita sa lahat ng mga mahal namin sa buhay at sa lahat ng mga nilikha na tao dito sa paligid po namin sa Tanawan. Naway, tulungan niyo po kami sa lahat ng gawain na ito. Alam po namin na ikaw po ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya sa mga pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, ay tulungan niyo po kami na ipangaral ito at buksan niyo po yung mga puso ng mga tao upang maunawaan po nila ang tunay na kaligtasan na ibibigay niyo po sa kanila. May mga kapatiran po kami na hindi po namin kasama ngayon. Kung sila man po ay dumadaan sa mga pagsubok sa kanilang buhay at may mga sakit, tulungan niyo nawa sila, Panginoon Diyos, at gabayan niyo po sila at ipalala niyo po sa kanila na nariyan ka at yung tunay na kaligtasan na ibinigay niyo po sa kanila. Sa oras na ito, kami po ay umuyuko sa iyong harapan at humihingi ng patnubay at gabay po ninyo sa umagang ito. Muli, samahan niyo po kami. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, buksan natin yung Biblia sa Aklat ni Mateo, chapter 26. Aklat ni Mateo, chapter 26, verse 36 hanggang 46. So, ito po yung naibahagi ko sa inyo nung halos 2 weeks or 3 weeks ago na nakalipas. Kaya muli ko po itong ibabahagi po sa inyo. Sa Mateo chapter 26, verse 36 hanggang 46. So, muli ho tayo magsasalit-salitan sa pagbabasa. So, ako po muna and then kayo po. Verse 36. Pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama nila sa isang puok na tinatawag na Getsemani at sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Maupo kayo rito, samantalang ako ay pupunta sa dako roon at mananalangin." At sinabi niya sa kanila, "Lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin." At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog at sinabi niya kay Pedro, "Sumakatuwid, hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng 1 oras?" Muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin at nagsasabi,
Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Kaya sila'y muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinabi ang gayon ding mga salita. Bumangon kayo, lumakad tayo, masdan ninyo malapit na ang nagkakanuno sa akin. So, kagaya ng sinabi ko, so ito po yung naibahagi ko sa inyo mga 3 weeks or 2 weeks ago. No? So, muli ko po itong ibabahagi po sa inyo. So, konting review lamang. So, ito po mismo yung salita ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay malapit na po siyang ipako sa cross at malapit na po siyang mamatay at mararanasan niya yung kahirapan bago po siya mamatay. So nakita natin sa palabas na Passion of the Christ yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo at kung paano po siya hinagupit at kung paano din po nagdanak po yung kanyang dugo. Kaya yung pagkakataon na ito na ibinibigay ho sa atin ng Diyos, yung pagbabahagi ng salita niya ay napakahalaga ho ito sa lahat ng mga tao at sa atin din po. So, yung kukunin ko po dito sa mensahe ng Panginoong Jesucristo sa salita niya ay kung bakit nakakaranas po ng bakit inaantok po yung mga alagad niya dahil alam natin na sila po mismo ay kasama ng Panginoong Jesucristo na nangaral ng salita niya. No? So, siyempre, dahil sa ministry, sila po ay nakakaranas ng pagod, hirap, dahil sa physical. No? Nakakaranas po sila ng kapaguran. Kaya, sinabi ng Panginoong Jesucristo, manatili kayo rito at manalangin. No? Manatili kayo rito at manalangin. Kaya yun po mismo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kila Pedro at saka kay Santiago at saka kay Juan. So, sinabi niya po ito sa kanila na kayo ay manatili, gising at manalangin. So, ilang oras po yung inihingi po ng Panginoong Jesucristo? Di ba po, 1 oras lamang po yung inihingi ng Panginoong Jesucristo para sila ay manatiling gising at manatiling manalangin. So, ganun din, sa pakikinig din po ng salita ng Diyos, ay maaari inihiling din sa atin ng Diyos yung 1 oras at 1 oras at kalahati na pakikinig ng kanyang salita dahil alam niya na buong linggo po ay pagod kayo sa pagtatrabaho, pagod po kayo sa pag-aaral. So, sa oras na ito, ay hinihingi ng Diyos na manatili kayong gising at manatili kayong manalangin. No? Dahil marami pong mararanasan tayo bilang isang Kristiyano. Kaya dito, sa sinasabi po niya, upang madaig po tayo ng tukso. Di ba? Upang madaig po tayo ng tukso. Kailangan manatili po tayong gising at manatili pong manalangin. Kaya yung Diyos po mismo ay nagkatawang tao sa katawan po ng Panginoong Jesucristo. So, and then siya din po ay meron siyang katawan na kagaya po natin na siya rin po ay napapagod, nakakaranas din po ng hirap sa kanyang buhay. Yung Diyos po ay, yung Panginoong Jesucristo po ay hindi po siya naging mayaman dito sa mundong ito. Di ba kahit po yung kanyang mga magulang ay hindi po siya naging mayaman, ipinanganak po siya sa sabsaban. And then, meron pong magtatangka rin pong pumatay po sa kanya. So, hindi naging safe yung buhay ng Panginoong Jesucristo nung siya po mismo ay bata pa. Hindi naging safe po yun para sa kanya. Para matupad yung promise ng Diyos na isinugo yung kanyang bugtong na anak upang mamatay at iligtas tayo. Dahil siya lamang po yung way o yung daan na makarating ho lahat ng tao doon po mismo sa kanyang kaharian. Kumbaga, siya po yung tulay na pagitan ng tao para makatawid doon sa kabila. No? Kumbaga mayroon pong isang bangin na walang makakatawid at walang daan papunta doon, kundi sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Jesucristo. Kaya isinulat niya ito upang palalahanan ho tayo
na manatili tayong gising, manatili tayong manalangin dahil yung tukso na nangyayari sa sanlibutan ay sobra-sobra yung ginagawa ho ni Satanas. Kaya yung tatlong bagay na pag-aralan ho natin, so una, yung tukso. 'Di ba? Yung tinukso, so ibig sabihin meron pong nag-udyok para tuksuhin ka, para gawin mo yung mga bagay na hindi maganda, 'di ba? Yung tinukso, and then iba rin po yung natukso. Tama ho? Magkaiba po yung tinukso at yung natukso. Halos so magkaiba. And then yung pagsubok or yung pagsusulit. So, makikita natin na baka yung Diyos ay tinutukso ako. No? Baka yung Diyos ay tinutukso ako upang malampasan ko yung pananampalataya ko, upang maging matibay po yung pananampalataya ko. So, tingnan natin kung Diyos ba talaga ay tuksuhin tayo o hindi. Sa tingin po ninyo, yung Diyos po ba ay manunukso? Di ba? Hindi ho siya manunukso, kundi nagbibigay siya ng pagsusulit or pagsubok para maging matibay ho yung relasyon natin ho sa Kanya. So una, yung tinukso. So yung tinukso, alam po natin na yung tinukso po mismo ay mayroong nag-udyok para gawin ang isang bagay. Di ba? So tingnan natin yung example sa Genesis chapter 3. So alam ho natin ito, yung kwento nila Adan at saka ni Eva, doon po mismo sa halamanan ng Eden. Sa Genesis chapter 3, verse 1 hanggang 6. So babasahin ko, sundan niyo po. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang iyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Verse 6, basahin natin. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin at dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. So nakita natin, di ba, yung manunukso o yung tinukso. So doon po mismo ay nakita ng ahas yung babae na madali niya po itong matukso. No? Kaya doon po mismo sinabi po ng ahas sa kanya, sinabi ng ahas na makakain namin. Sinabi ng ahas, sabi dito, ay sinabi ng ahas na kainin ninyo o pitasin ninyo yung bunga ng kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama. Pero sabi ng babae, hindi namin pwedeng kainin. Di ba? Sinabi ng babae, hindi namin pwedeng kainin. Pero tingnan natin, yung ahas ay tuso. Yung diablo o yung si Satanas ay tuso sa higit po na bagay na narito po sa sanlibutan. Kaya ano po nangyari po dito? Ito po mismo ay pinitas ng babae yung bunga ng kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama, at ito ay kanyang kinain. Ito po ay kanyang kinain. Tapos, binigyan din po niya yung kanyang asawa. Kaya lahat ng bagay ay marami hong nakikita tayo na masarap na nasain. No, masarap na sain, and then nakakalugod sa paningin. Parang gusto natin itong bilhin o parang gusto natin itong gawin. Kaya ganun po ang nangyari po kay Eva na nahulog po siya mismo sa tukso ni Satanas. Nahulog po siya mismo sa tukso ni Satanas. Kaya sinabi ng babae, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Maliban lamang po yun sa isa. Di ba ho? Yun po yung alam niya na pwedeng kainin lahat maliban sa isa. Pero ano po nakita niya po dito? Sabi dito,
Sa verse 3, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyo kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sinabi ng Diyos, tiyak na mamamatay kayo, pero sinabi din po ng ahas na hindi kayo mamamatay. No? So, yung tinutukoy ho ng Diyos, so alam po natin na tinutukoy yung Diyos kapag sila po mismo ay sumuway sa kanyang utos, doon po mismo ay mapuputol po yung kanyang relasyon. Mapuputol po yung kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya nung nagkasala, sila po mismo ay pinaalis po doon sa halamanan po ng Eden. No? Nung sila po mismo ay nagkasala. Kaya tiniyak din po ng ahas na hindi kayo mamamatay. Yung tinutukoy ng ahas, yung physical na katawan. Di ba ho? Pero yung espiritu na nagkakasala ay meron pong kaukulan po na parusa. Meron pong kaukulan na parusa. Kaya doon, naputol po yung relasyon nila sa Panginoon. Kaya tayo, bilang isang Kristiyano na naunawaan po natin yung sakripisyo ng Panginoong Kristo, minsan nagkakasala po tayo, di ba? Nagkakasala po tayo. Meron na tayong banal na espiritu. Meron nang gumagabay sa atin yung banal na espiritu. Kaya minsan kapag nakagawa tayo ng kasalanan, parang kinakabahan tayo kasi nakatingin na rin po yung Diyos po sa atin. And then, yung banal na espiritu ay nariyan para wag natin gawin. Pero minsan, nadadaig po ito. Tama ho ba? Kaya kapag nagagawa natin yung kasalanan din po na ito, ay nangihina tayo spiritually. Yung banal na espiritu nandiyan pa. Pero nangihina tayo spiritually dahil sa pagpapatuloy o sa paggawa ng kasalanan. Kaya yun po yung nangyari dito po sa pagtukso. Kaya yung tukso ay higit na tuso. Di ba sabi dito, yung tinukso siya, yung ahas, yung diablo ay higit na tuso. So, paano po mang-aakit po si Satanas? Paano mang-aakit si Satanas? Para tayo ay linlangin. So, minsan, yung kanya pang-aakit, nagkakaroon po ng pagdududa, and then pagsisinungaling. Yun po yung kanyang, minsan ganun po yung kanyang paraan para ho magkaroon ho ng duda. Minsan kapag tayo po mismo ay, alam natin na tayo saved na, alam natin na nariyan ang Diyos, ginagabayan tayo. Minsan kapag kayo po ay dumadaan sa kahirapan ng buhay Kristiyano po ninyo, may duda po ba kayo? Baka ako ay hindi saved. Bakit ako nakakaranas ng ganito? Yung prayer ko sa pamilya ko, ang tagal-tagal na bakit hanggang ngayon wala pa? So nagdududa po ba kayo? Minsan paraan po yan ni Satanas. Para ano po? Para hindi mo maramdaman yung pag-ibig po ng Diyos. Para hindi mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Kaya minsan ganun po yung kanyang ginagawa. Pagdududa sa sarili ho natin. Ay, hindi ko yan kaya. Minsan, ganun po yung kanyang ginagawa. And then, yung panunukso niya, yung panunukso po niya ay minsan, yung pagsasamantalahan niya kung ano po yung kahinaan natin. Pagsasamantalahan ni Satanas kung ano po yung kahinaan po ng isang tao. Minsan, galit, inggit, pagnanasa, puot. Di ba ho? Minsan, ganun po yung kanyang ginagawa. Ganun po yung kanyang ginagawa. Yung kahinaan natin, doon niya po, minsan, tayo pinupunteriya. Yung kahinaan ho ng isang tao. And then, yung relasyon ng pamilya, yung paghahati-hati ng mga mahal sa buhay. So minsan ganun po yung ginagawa niya. Sirain niya yung pamilya, mawasak ito para may paramdam na hindi siya mahal ng Diyos. Kaya alam natin na si Satanas ay hindi na po siya iniibig po ng Diyos. Dahil sila po mismo ay naglingkod na sa Diyos at sila po mismo ay nagkasala. Gusto niya, lahat ng mga tao ay mapunta po doon sa kaparusahan sa impyerno. Naghahanap po siya ng karamay na pagdurusa doon sa impyerno. Kaya lahat ng mga tao, ganun po yung kanyang ginagawa. Sirain niya yung mga mahal sa buhay, sirain niya yung mga tao para sa relasyon sa Diyos. Kaya tayo, meron na tayong relasyon sa Diyos. May tamang relasyon tayo sa Diyos, alam natin yung tunay na pag-ibig niya sa atin, ito po mismo ay sisirain din po ni Satanas. Narinig natin ang salita ng Diyos. Narinig natin yung kanyang pag-ibig. Pero, sisirain niya po ito.
Lalo-lalo na yung pagdududa sa sarili, save ba talaga ako? Yung pagmamahal ng Diyos ay nasa akin po ba? Di ba ho? Yun po mismo ay gagawa at gagawa ng paraan yung dyablo. Okay? And then, yung pagmamataas, yun din po mismo ay ginagawa niya rin. Ginagawa rin po niya mismo ito. Yung inuudyo kanya yung tao upang maging mataas sa kanyang sarili. No, inuudyo kanya, ay, huwag ka na magpatawad, huwag ka na humingi ng tawad. Di ba? Huwag mo na siyang patawarin kung siya ay nagkasala sa iyo. Manatili yung galit mo sa isang tao. So, minsan ganun po yung kanyang ginagawa. Inuudyo kanya po yung tao. Okay? Kaya, ganun din po ang Panginoong Jesucristo. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo din po ay nakaranas din po ng panunukso ni Satanas. Di ba ho? Nung siya po mismo ay pagkatapos siya mabautismuhan ni Juan, siya po mismo ay dinala ng banal na Espiritu sa ilang upang ano po? Upang tuksuhin po ni Satanas. So, tingnan din po natin sa Lucas chapter 4. Lucas chapter 4. Lucas chapter 4, verse 1 and 2. Sabi po dito, si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang, na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon, at nang makalipas ang mga araw na iyon ay nagutom siya. No? Sabi dito, tinukso siya ng dyablo sa loob po ng 40 araw. Di ba? So, doon po mismo ay pinapakita ng dyablo kung ano ang paraan niyang panunukso. Ano po yung paraan niyang panunukso? So una, alam niya na ang Panginoong Jesucristo po ay nagutom. Hindi siya nakakakain ng maayos. O nabasa natin na hindi siya nakakain. Di ba? Ano po yung una niyang tukso? Pagkain. Di ba? Pagkain po yung una niyang tukso. Kaya ipinagutos mo sa batong ito na gawin mo itong tinapay para meron kang pagkain. Di ba? Kaya minsan, ganun din po nangyayari po sa buhay natin. So 6 days, ibinigay ng Diyos para sa atin lahat. Di ba? Ibinigay niya yung 6 na araw para sa atin. Para meron tayong pagkain, meron tayong hanap buhay para sa pang-araw-araw natin. Pero isang araw, hinihingi niya yung isang araw para sa Kanya. Hinihingi niya. Kaya sabi ng Diyos, kayo ay manalangin. Manalangin at magbantay sa inyong sarili. Kaya sabi ng Diyos, 1 oras lang hinihingi ko para sa inyo. And then, pangalawang tukso, sa Panginoong Jesucristo, anong sabi niya? Magpatihulog ka. Kung ikaw ang anak ng Diyos at papadalhan siya ng anghel upang siya ay alalayan, upang hindi po masaktan po yung kanyang mga paa. Di ba? Yun po yung pangalawang tukso ng dyablo sa Panginoong Jesucristo. And then, pangatlo. Ano po yung pangatlong tukso? Yung pangatlong tukso, pinakita ng dyablo ni Satanas yung mga karangyaan dito sa sanlibutan. Pinakita niya lahat ng kayamanan, pinakita niya lahat ng mga kapangyarihan. Sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan, magpatira pa ka lang sa akin. Magpatira pa ka lang sa akin. Yun po yung pangatlo na tinukso po ni Satanas, ito po mismo ang Panginoong Jesucristo. Tinukso po siya. Kaya, pansinin natin, alam natin na ang Panginoong Jesucristo po mismo ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, pero dumaan pa rin po siya ng panunukso. Papaano po kaya tayo? Hindi tayo Diyos. Tayo po mismo ay walang kapangyarihan. Tayo po mismo ay normal na tao. Di ba? Wala tayong kapangyarihan kagaya ng Diyos. Tayo, dadaan din po sa ganitong panunukso. Di ba? Nangyayari po sa buhay po natin, ito po mismo yung panunukso po ni Satanas. Okay? Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Kayo'y magbantay at manalangin. Kayo'y magbantay at manalangin. Okay? So, ganun din, pansinin din po natin yung buhay ni Job. Ang buhay ni Job, siya po mismo ay mayaman, maraming anak, pero siya po mismo ay dumaranas din po ng kahirapan.
Sabi ni Satanas sa Panginoong, sa Diyos, sinabi niya, ay ang lahat ng kay Job ay galing sa iyo. Binabakuran mo siya. Kaya ano sabi ho ng Diyos sa kanya? Sige, gawin mo lahat ng magagawa mo para sa kanya, wag mo lamang siyang saktan. Wag mo lamang sa kasaktan. Kaya ano po ang nangyari kay Job? Ang nangyari kay Job, lahat ng mga ari-arian niya, mga anak niya, kahit asawa niya, kaibigan niya ay nawala ho lahat sa kanya. Di ba? Kaya ganun po ang nangyari, yung panunukso ni Satanas ay nangyayari kay Job, kung paano po yung kahirapan na naranasan niya. So, tingnan natin yung kwento na ito, saglit, sa Job chapter 2. Sa Job. Sa Job chapter 2. So, babasahin ko po muna chapter 1, verse 1 hanggang 3. So, sabi ho dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. May isang lalaki, may sinilang sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Siya ay mayroong 7,000 tupa, 3,000 kamilyo, 500 magkatuwang na baka, 500 babaeng asno, at napakaraming mga lingkod. Kaya't ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. So tingnan natin, nakita natin yung kayamanan ni Job. Di ba? Meron siyang 10 anak. Pero alam natin yung kwento po niya, di ba? Ang kwento niya, siya po mismo ay namatay yung kanyang mga anak. Dumaan din po siya sa hirap. So tingnan natin sa chapter 2, verse 9 and 10. Tingnan ho natin. So sabi ho dito, pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, manatili ka pa ba sa iyong katapatan, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsalita kang kagaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae, tatanggap ba tayo na mabuti sa kamay ng Panginoon at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Ano ho ang sabi ng kanyang asawa? Manatili ka pa dyan sa katapatan, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Di ba? So, doon po mismo, nasira na ang buhay ni Job. Nasira na ang buhay ni Job, lahat ng ari-arian niya ay nawala, mga anak niya namatay. Hindi yung asawa niya na dapat ay kalinga sa hirap at ginhawa. Pero ano po yung udyok ng asawa? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Parang sinasabi niya, wala ka ng silbi. Di ba, si Job din po ay may sakit. Di ba? Si Job po ay may sakit. Parang iniisip niya, wala ka ng silbi, sumpain mo ng Diyos at mamatay ka na. So ganun po yung ginawa po ng kanyang asawa. Kaya minsan, sa pamamagitan ng hirap ng buhay, sinusumpahan niya na rin po yung kanyang asawa. Sumpain mo na yung Diyos. Di ba ho? Kaya dito, sa chapter 1, verse 9 at 12, verse 9 hanggang 12, so babasahin ko, sundan niyo po. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos nang walang kapalit? Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang mga sambayanan at ang lahat ng nasa kanya ay sa bawat dako, pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga ari-arian ay dumami sa lupain. Ngunit, pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpahin kanya ng mukhaan. So ito po mismo sinabi ni Satanas sa Diyos. Lahat ng mga meron siya, binakuran mo, hawak ng iyong kamay. Pero ano po sinabi ng Diyos? At sinabi ng Panginoon Diyos kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay, sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Ano ang sabi? Sige, lahat ng kanyang ari-arian na meron siya,
kunin mo sa kanya lahat. Kasi ikaw ang may kapangyarihan na kunin ang lahat ng meron siya. Di ba? Pero anong sabi ng Diyos? Huwag mo lamang siyang saktan. Huwag mo lamang siyang saktan. Kaya minsan, tayo po, dati, sa buhay natin na hindi pa ho natin nakikilala ang Diyos, magaan pa po yung buhay natin. Diba? Magaan pa po yung buhay natin. Baka balang araw, maging ganito rin tayo, yung buhay na kagaya ho ni Job. Lahat ng ari-arian natin ay bigla na lamang po mawala. Yung pamilya natin, baka biglang may magkakasakit. Diba? Biglang may magkakasakit. Pero tayo po ba ay dapat sumuko? Hindi ho tayo sumuko. Kaya sabi ni Job sa kanyang asawa, tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Diba? Tatanggap lang ba tayo ng ganon, ng lahat ng kabutihan? Hindi ba tayo tatanggap ng pagkakamali sa buhay natin? Diba? Kasarapan lang ba? Walang kapighatian yung tatanggapin? So yun po yung sinabi po ni Job. Kaya dito nakikita natin, baka tayo po mismo, kung anong karangyaan na meron tayo sa mundong ito, at para alisin yung relasyon natin sa Diyos, si Satanas, sisirain niya yan. Kaya nakikita natin dito, lahat ng meron si Job, kukunin lahat ni Satanas. Di ba? Kukunin lahat para si Job ay magtampo sa Diyos. Di ba? Nakita natin sa chapter 1, verse 1 and 3, kung gaano siya kayaman. Kung gaano po siya kayaman. Kaya yun po mismo, yung isa na ginawa ho ni Satanas. Kaya dito, sa verse 9, sabi ho dito, sa chapter 2, verse 9, kaya ito yung sinabi po ng kanyang asawa, di ba? Manatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. So yung Diyos po mismo ay hindi po siya nanunukso ng mga mahal niya. Di ba? Kundi kagagawan ho lahat ni Satanas. Kapag tayo po mismo ay dumadaan sa tukso, kaya kagagawan ho yun ni Satanas. Kaya Santiago, chapter 1. So tingnan natin, Santiago, chapter 1. Santiago, chapter 1, verse 13. Verse 13. So basahin ho natin. Huwag sabihin ng sino man, siya'y tinukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. So sabi ho dito, huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos. Sabi dito, yung Diyos po ay hindi po siya manunukso. Kaya sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso. Hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Kaya ang nangyayari sa buhay natin, kapag tayo po ay dumadaan ng panunukso, yun po mismo ay paraan ni Satanas. Nakikita ho natin. Kaya ano sabi ng Panginoon Kristo, kayo ay magbantay, manalangin, para kayo ay makaiwas sa tukso. Magbantay at manalangin. Kaya sa Genesis chapter 3 verse 13, di ba sinabi mo doon, sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Ano nangyari? Sa lahat na nangyayari sa buhay natin, dinadaya tayo ni Satanas. Dinadaya tayo ng dyablo upang sirain po yung relasyon natin sa Diyos. Sisirain niya po yung relasyon natin sa Diyos. Lalo-lalo na sa atin lahat, yung mga kapatiran, yun po mismo, sisirain din po yan ng dyablo. Kaya kailangan bantayan natin na hindi po tayo madaig doon. Pamilya natin, wawasakin din po yan ni Satanas. Kaya magbantay at manalangin po tayo. Kaya ganun po ang nangyari po kay Adan. Silang dalawang mag-asawa. Di ba? Si Adan, nakarinig siya ng personal na salita ng Diyos, pero si Eva, hindi po siya nakarinig ng salita ng Diyos. Siya po mismo ay pinunterya. Pinunterya po mismo si Eva. No? Kaya sinabi niya sa Diyos, kaya sinasabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. So lahat na nangyayari, dinadaya tayo
ni Satanas. Dinadaya tayo ni Diablo. Okay? So sa unang Pedro, chapter 5. Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Pwede o, basahin natin ng sama-sama. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal at humahanap ng kanyang malalapa. So sabi dito, kayo'y magpakatino, kayo'y magbantay. So napakahalaga ho sa atin yung magbantay tayo. Kaya sabi dito, yung diablo po ay gumagala, yung ating kaaway ay gumagala, na tulad ng isang umuungal na leon, na gutom na naghahanap po mismo ng kanyang malalapa. Naghahanap po siya ng malalapa. Kaya, yung isang hayop na gutom, di ba, parang sinasabi natin, nababaliw na. Di ba, naghahanap na, kinakain na kahit sino. Di ba, nakakita na po ba kayo ng asong ulol? Di ba? Di ba yung asong ulol, siya ay naglalaway, naglalakad dyan sa kalsada. Kung sino makita niya, kanyang kakagatin, sasakmalin. Di ba ho? Ganun yung kanyang, ganun ang ginagawa ng isang aso na nasisiraan na ng ulo. Di ba? Yung gutom na. Kaya ganun din po si Satanas. Kaya sabi dito, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal. Kaya maaari sa oras na ito, nagbabantay siya. Naghahanap siya ng kanyang malalapa sa atin. Kaya mag-ingat kayo, magbantay at manalangin. Nandiyan siya. No? Hindi natin siya nakikita, pero nariyan siya upang lapahain tayo. Titingnan niya kung saan ka mahina at doon kanya pupunteryahin. Di ba? Hindi kanya, di ba, pansinin natin, yung mga leon, pansinin natin, kapag sila po mismo ay umahatake, sa katawan po ba o diretso sa leeg? Di ba? Diretso sa leeg yung kanilang punterya. Kasi alam niya, doon ang kahinaan para bumagsak po yung kalaban. Doon po yung kanyang punterya. Tayo, meron tayong kahinaan, alam po yan ni Satanas kung saan kanya titirahin, kung saan kanya pupunteryahin. Kaya mag-ingat tayo, magbantay tayo upang hindi tayo madaig ng tukso. Okay? And then, pangalawa, natukso. So una, yung tinukso, nakita natin yung paraan ni Satanas kung paano po siya manukso sa atin lahat. No? And then, yung natukso. So tayo, minsan natukso tayo sa sarili ho natin. Sa sarili natin, kagustuhan. Natukso. Okay? So tingnan natin Santiago chapter 1, verse 14 hanggang 15. Verse 14 hanggang 15. So sabi ho dito, ngunit ang bawat tao ay natukso ng sarili niyang pagnanasa, sapagkat siya ay nahila at naakit nito, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. So sabi ho dito, pagnanasa. Sariling pagnanasa po mismo, yung natukso ka. Kung anong maganda, kung ano yung nais mo. Di ba ho? Yun po yung natukso, yung pagnanasa. Kaya si Adan, siya po mismo ay dumaan sa dalawang ito. Siya ay tinukso at siya po nagnasa ng kanyang sarili. Ay maganda yung bunga, masarap pitasin at nasain. Di ba ho? Kaya doon po mismo ang nangyari sa kanya. Yung pagnanasa sa mga material na bagay. Kilala niyo rin po ba si Akan? Kilala niyo po si Akan? So si Akan, meron po siyang ninasa sa kaban ng Diyos. Nagnasa po siya sa pag-aari ng Diyos. Kaya ano po nangyari? Kinuha niya po ito, binaon niya, yun po kanyang ninasa. Kaya titingnan natin yung kwento po ni Akan. Napakaganda yung kwento nito ni Akan para maging aral po ito sa atin lahat. Kaya ito po mismo, yung mga Israelita, sila po mismo ay naghahanda para po sa digmaan. Kaya inutos ni Josue sa kanyang mga lalaki, na tiktikan ninyo ang lugar ng Ai. Para para maihanda nila yung laban po mismo ng Israel at sa pamamagitan po ng mga tao doon sa Ai.
Okay? Yung mga nakatira doon ay mga Amoreo, yung mga nakatira po doon. So tingnan natin yung kwento na ito sa Joshua chapter 7. Joshua chapter 7. Chapter 7, verse 3. Joshua chapter 7. Verse 3. So sabi ho dito, at sila'y bumalik kay Joshua at sinabi sa kanya, huwag mo nang paahunin ang buong bayan, kundi paahunin lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at salakayin ang ay. Huwag mo nang pagurin ang buong bayan sapagkat sila'y kakaunti. Ano po yon? Nakita nila na ang mga tao doon sa ay kakaunti lang. Kayang-kaya na nila ito. Kaya anong po sabi sa mga naniktik? 2,000 o 3,000 lamang, sapat na para sa kanila. Sapat na para sa kanila. Kaya dito, ito po yung digmaan ng Israelita para lusubin po nila doon. Kaya dito, verse 1, babasahin ko muna, verse 1. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Akan na anak ni Carmel na anak ni Zabde na anak ni Zera sa lipi ni Juda ay kumuha ng itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Kaya kailangan, bago sila lumaban, dapat wala silang kasalanan sa harapan ng Diyos para po sila ay manalo. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanila para sila ay manalo. Kaya nagtitiwala sila kay Joshua, nagtitiwala sila sa Diyos. Nagtitiwala sila sa Diyos. Pero, yung isang bagay, ano po nangyari? Kumuha sila ng pag-aari ng Diyos at nagalit po yung Diyos sa kanila. Kaya nung lumaban po sila, nanalo po ba sila o hindi? Hindi po sila nanalo dahil sa kasalanan na iyon. Kaya verse 4 at 5, kaya't umahon mula sa bayan ng ang may 3,000 lalaki at sila'y nagtakbuhan sa harapan ng mga lalaki sa Ai. At napatay sa kanila ang mga lalaki sa Ai ay may 36 na lalaki at kanilang hinabol sila mula sa harapan ng pintuang bayan hanggang sa Sibarim. At pinatay sila sa dakong pababa at ang mga puso ng taong bayan ay nanlumo at naging parang tubig. Dahil sa kasalanan, ano po nangyari? Sapat na sana yung 3,000 Kayang-kaya na nila kasi kakaunti lamang yung tao doon sa Ai. Pero ano nangyari? Natalo sila. Natalo po sila sa laban na iyon. Kaya ano po ang nangyari? Nung nagtakbuhan sila, yung pakiramdam ho ng mga Israelita, nanlumo ang kanilang mga puso. Bakit? Dahil alam nila na dapat sila ay manalo sa laban na iyon. Dapat sila ay manalo sa laban na iyon. At dahil nagtitiwala po sila sa Diyos. Pero ano nangyari? Nakita nila, nasaksihan nila na marami ang namatay sa mga Israelita at marami nagtatakbuhan at nanlumo po yung kanilang mga puso. Kaya ano po ang ginawa po ni Joshua? Anong ginawa ni Joshua? Verse 10, sabi ho dito, at sinabi ng Panginoon kay Joshua, tumayo ka, bakit ka nagpatira pa ng ganito? Si Joshua, nagpatira pa siya sa harapan ng kaban ng Diyos. Nagpatira pa siya doon. At doon po mismo, sinabi ng Diyos, bakit ka nagpatira pa ng ganyan? Bakit ka nagpatira pa ng ganyan? Tumayo ka. Dahil doon po mismo, binigyan ng Diyos si Joshua ng paraan upang malaman kung ano po yung dahilan ng kanilang pagkatalo. Yung dahilan ng kanilang pagkatalo. Kaya verse 11, sabi ko dito, ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan ng aking iutos sa kanila. Sila ay kumuha sa mga itinalagang bagay, sila ay nagnakaw, nagsinungaling, at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Ano po yon? Kumuha po sila ng mahalagang bagay, nagnakaw, and then nagsinungaling pa. Yun po yung kanilang kasalanan. Verse 13, sabi dito, tumayo ka, pabanalin mo ang bayan at sabihin mo, magpakabanal kayo sa
kinabukasan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, may mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel, ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Diba? So dito, sabi ng Diyos kay Josue, tipunin mo ang mga bawat lipi ng Israelita. Kinabukasan, pabanalin mo sila sa harapan ng Diyos. Diba? Anong sinabi ng Diyos sa kanya? Kailangan sila pabanalin and then aminin nila yung kanilang nagawang kasalanan. Aminin nila yung kanilang nagawang kasalanan. Kasi kung hindi nila aminin at hindi nila mailabas yun, sila po mismo ay matatalo pa rin po sa laban. Kaya anong sabi dito? May mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel, ikaw ay hindi makakatagal sa laban ng iyong kaaway. Kapag may kasalanan, hindi ka makakatagal sa iyong laban. Di ba ho? Kapag meron pong kasalanan. Kaya sabi, hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Kailangan alisin muna iyon bago sila manalo sa laban. Kaya pansinin ho natin, mga brothers and sisters, ang batas ng Diyos sa mga Israelita, napakatindi. Kapag sila po mismo ay nakagawa ho ng kasalanan. Kapag dito, pinatunayan kung ano ang kanilang kasalanan at kung sino nagkasala, susunugin po sila. Pagbabatuhin po sila. And then, kasama doon yung ninakaw nila, kasama din po doon, susunugin din po ng Diyos. So tingnan natin, verse 15, ito po yung bataso ng Diyos. Ang makaahon ng itinalagang bagay ay sunugin sa apoy. Siya at ang lahat niyang ari-arian, sapagkat kanyang sinuway ang tipan ng Panginoon at sapagkat siya'y gumawa ng kahihiya sa Israel. Anong batas ng Diyos? Susunugin ang taong iyon. Na hindi yung kanyang ninakaw at ang kanyang mga ari-arian ay dapat din sunugin. Yun po yung batas po mismo ng Diyos. Kaya verse 18, ito na po mismo, naiharap na po yung mga Israelita at isa po doon, yung lipi po ni Akan. Kaya dito, verse 18, kanyang inilapit ang bawat lalaki sa kanyang sambahanan at si Akan na anak ni Carmi, na anak ni Zabdi, na anak ni Zera, sa lipi ni Juda ay napili. Kaya alam ng Diyos kung sino po mismo ang nagkasala. Kasi walang ang bagay may itatago sa kanya. Okay? Kaya verse 19 hanggang 20, sabi dito, at sinabi ni Josue kay Akan, anak ko, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos ng Israel at magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo sa akin ngayon, kung ano ang iyong ginawa, huwag mong ilihim iyon sa akin. Sumagot si Akan kay Josue, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon Diyos ng Israel at ganito ang aking ginawa. Verse 21, basahin po natin. Nang aking makita sa mga nasamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barong ginto na 50 siklo ang timbang ay akin niyang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. So ano po nangyari? Yung kasalanan niya, siya po mismo ay kumuha doon sa kaba ng Diyos. Okay? And then, ano pong inamin niya? Ninasa niya at kinuha niya. Di ba ho? Tinukso siya ng kanyang sarili. Hindi siya tinukso ni Satanas, kundi yung sarili po niya mismo, tinukso siya. Lahat ng mga bagay na masarap nasain ay nagagawa ng kasalanan. Nakakagawa ho ng kasalanan. Kaya yun po mismo yung inamin niya sa harapan. And then, nakita natin, nakabaon pa po ito sa ilalim po ng kanilang mga tolda para wala hong makakita. Pero sa Diyos po, lahat ng nakatago ay hayag at nakikita po ito ng Diyos. Kaya ano po ang dapat gawin? Sabi ng Diyos, lahat ng nagkasala, papatayin, susunugin, pati po yung kanyang mga ari-arian. Kaya verse 24 hanggang 26, sabi dito, kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Akan na anak ni Zera at ang pilak, balabal, barang ginto, ang kanyang mga anak na lalaki at babae, ang kanyang mga baka, mga asno, mga tupa,
ang kanyang tulda at ang lahat niyang ari-arian, at kanilang dinala sila sa libis ng Akor. At sinabi ni Josue, bakit mo kami dinalhan ng kaguluhan? Dinalhan ka ng Panginoon ng kaguluhan sa araw na ito. At ipinagbabato siya ng mga bato ng Israel at kanilang sinunog sila sa apoy. Kanilang binuntunan siya ng mataas na bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito, at ang Panginoon ay tumalikod sa bangis ng kanyang galit, kaya't ang pangalan na dakong iyon ay tinawag na libis ng Akor hanggang sa araw na ito. Ano po ang nangyari? Dahil sa kanyang pagnanasa, dahil sa kanyang kasalanan, ang kanyang sambayanan ay nadamay, sinunog din. Pati kanyang mga ari-arian. Diba? Pati ang kanyang mga ari-arian. Kaya yun yung dahilan kung bakit natalo yung Israel doon sa kanilang laban, sa kanilang digmaan. Kaya nabunyag na po ito. Sa tingin po ninyo, kapag ito ay nabunyag na sa harapan ng Diyos, sa susunod na laban, mananalo pa rin po ba sila? O matatalo? Mananalo na sila. Kasi nalaman na at umamin na yung nagkasala kung bakit sila natalo. Okay? Yun yung paraan ng Diyos, yung batas po mismo ng Diyos. Kaya nakikita natin dito, yung pagnanasa ng kasalanan ay nanganganak din po ng kasalanan. Okay? So balikan ho natin yung Santiago chapter 1 verse 14. Santiago chapter 1 verse 14. Santiago chapter 1 verse 14 hanggang 15. Sabi dito, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya, ano po ang nangyari po kay Akan? Isang malaking kasalanan. Diba, akala natin, maliit lang, kasi kumuha lang. Diba ho? Pero sa harapan ng Diyos, kahit maliit, isang malaki na nakasalanan yon sa harapan ho ng Diyos. Kahit maliit na kasalanan, sa harapan ng Diyos ay malaki pa rin na kasalanan. Kaya no sabi dito, kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. No? And then, ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya ganun po ang nangyari po kay Akan. Yung kanyang kasalanan sa Diyos, nauwi po sa kahatulan ng Diyos, sa bataso ng Diyos, na sila ay sinunog. Okay? And then, ano din? Kay David, ano po nangyari kay David? Diba? Nakita niya si Bathsheba na naliligo, nagnasa din po siya, nahulog po siya sa pagnanasa din ng laman. Diba? Nahulog siya sa kasalanan ng pagnanasa na iyon. Kaya, ano ang nangyari? Ito po mismo ay nabuntis niya, and then yung kanyang asawa na si Urias na sa labanan, pinatawag ni David upang sipingan no si Bathsheba, pero hindi po ito nagawa ni Urias. And then, nalaman ni Urias na nasa labanan yung Israel, umalis siya at nakipaglaban. Kaya nagsugo si David sa kanyang tao na dapat si Urias ay nasa harapan para siya ay mamatay. Diba? Nagkasala na siya ng pangalo niya, pagnanasa, at nakapatay pa po siya. Okay? Yun po yung ginawa din po ni David. No, ginawa ni David sa harapan ho ng Diyos. Kaya sa Marcos, sa Mateo chapter 15, Mateo chapter 15, verse 18 hanggang 20. Mateo chapter 15, verse 18 hanggang 20. So, pwede ho, basahin natin ito. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, at siya ay nagpaparumi sa tao, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumakain ng hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. So sabi dito, yung saan nagmumula yung kasalanan? Sa puso. At nilalabas mismo sa bibig.
Kaya ano ang nangyari doon kay David? So, nagnasa yung kanyang puso, and then lahat ng utos niya na patayin si Urias ay ginawa ng kanyang mga tao, no? Kaya dito, nagmumula sa puso at siya nagpaparumi sa tao. Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pagkikapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paglapas tangan. Ito yung halimbawa o kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nangyari kay Akan, 'di ba? Nangyari kay David. So marami yung mga example doon sa Biblia, sa Old Testament, yung mga pagnanasa at kasalanan nila sa harapan ng Diyos. Kaya kapag may kasalanan, hindi sila magtatagumpay sa kanilang laban, no? Kaya sa buhay Kristiyano natin, kapag tayo po mismo ay may mabigat na kasalanan sa harapan ng Diyos, sa pamilya natin, maaari hindi po tayo magtatagumpay, sila ay ma-evangelize. So kailangan alisin mo na 'yon para magtatagumpay tayo sa laban natin na makapagliligtas ng kanilang espiritu, para maligtas yung kanilang espiritu. Okay? Kaya sa Lucas chapter 12, verse 2, Lucas chapter 12, verse 2, basahin din po natin. Walang bagay na tatakban na hindi mabubunyag, at walang bagay na natatago na hindi malalaman. So example, balikan natin si Akan. Si Akan, yung kanyang kasalanan, kumuha siya ng isang pag-aari sa harapan ng Diyos. And then, ibinaon niya pa sa gitna ng kanyang mga tulda. Mari sa ilalim ng lupa. Diba? Binaon niya. Pero nalaman ng Diyos. Diba? Kaya nga, wala tayong maibubunyag. Wala siyang maitatago sa harapan ng Diyos na lihim na kasalanan, kundi hayag sa harapan ng Diyos yung kasalanan na ginawa po ni Akan. Ganon din po sa atin. Kahit sa sarili natin na wala nakatingin ng mga tao, nakakagawa tayo ng kasalanan, pero sa harapan ng Diyos, nakikita niya lahat ng ating ginagawa. Lahat ng ating ginagawa ay nakikita. Okay? Verse 15, basahin din po natin. Subalit, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Yes, lahat ng mga ari-arian ay hindi yan makapagliligtas sa kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Pansinin natin ulit si Akan. Marami na siyang ari-arian. Pero, ano nga nangyari? Hindi makapagliligtas yung ari-arian mo sa kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Kung batas ng Diyos, ay gagawin ito. Di ba? Gagawin ito. Kaya anong batas ng Diyos sa kanila? Ang nagkasala, siya'y susunugin, siya'y papatayin, pati rin po yung kanyang ari-arian, susunugin din. Di ba? Lahat ng pag-aari ay maging walang saysay. Kaya ganun din sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, busy ang maraming tao. Pag-iimbak ng kayamanan sa sanlibutan. Kaya ano ang mangyayari? Alam natin, pagdating ng Panginoong Jesucristo, wawasakin niya ang mundong ito at susunugin niya rin po ang mundong ito. Lahat ng naririto sa mundong ito ay susunugin at magiging walang saysay ang lahat ng ito. Maging walang saysay. Di ba? And then, yung mayamang hangal. Di ba? Yung mayamang hangal, nag-imbak siya ng kanyang pag-aari, pero nung namatay siya, yung pag-aari po ba niya, nadala niya po doon sa harapan ng Diyos? Hindi po niya nadala, di ba? Kundi naiwanan niya. Yung ari-arian ba niya, ay siya makapagliligtas sa kanya? Lord, ito yung kayamanan ko. Iligtas mo ako, babayaran kita. Ganun po ba yung sasabihin ng taong hangal, yung mayamang hangal? Ganun po ba sasabihin niya? Lord, ito yung kayamanan ko. Babayaran kita, iligtas mo lang ako. So, hindi yun ang paraan ng Diyos. Tama ho ba? Yung paraan ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang paraan para maligtas. Hindi po yung kayamanan at karangyaan sa mundong ito. Okay? So, yun po yung halimbawa. Yun po yung halimbawa. Kaya kahit tayo po mismo ay mayaman, may kakayahan sa buhay, huwag natin ilayo po yung puso natin sa harapan ng Diyos. Kung biyaya yan ng Diyos physically, so ingatan, at yun po mismo, dapat ibigay din po sa Diyos ang nararapat ng nasa Kanya. Okay? Kaya dito, babasahin ko po muli,
Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Okay? So, sa unang Juan, chapter 2, unang Juan, chapter 2, unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Babasahin ko, sundan niyo po. Huwag ninyong ibigay ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Nananatili magpakailanman. Kaya pansinin natin, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Pansinin ulit natin si Akan, balikan natin. Inibig niya, dinasa niya yung pag-aari ho ng Diyos. Ibinaon niya at doon akala niya ay hindi ho ito malalaman ho ng Diyos. Okay? Kaya yun po yung nangyari ho sa kanya. Kaya sabi ho dito, huwag natin ibigin ang sanlibutan ito dahil ito po ay wawasakin ng Diyos. Saan dapat tayo magtuon, mga brothers and sisters? Sabi dito, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Yes, yung sakripisyo po ninyo, yung ginagawa ninyo para sa Panginoon, yun po mismo ang pangwalang hanggan. Yun po mismo ang pangwalang hanggan. Yung ginagawa natin fellowship, mga Bible seminar, di ba? Yung lahat ng gawain sa church, yun po mismo ang pangwalang hanggan sa harapan ng Diyos. Yun po yung pangwalang hanggan. Sana maunawaan po natin ito. And then, pangatlo, yung pagsubok. Di ba? Yung pagsubok, yun po mismo ay paraan na po yan ng Diyos upang subukin yung pananampalataya ho natin. Subukin po yung pananampalataya ho natin. So, tingnan natin. Sa unang Pedro pa rin. Chapter 1, verse 6 at 7. Sabi dito, sa ganito kayo nagagalak. Bagaman ngayon sa sandaling panahon, ay kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadilisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Sabi dito, ganito, kapag kayo ay dumadaan sa mga pagsubok na ito ay hinuhubog yung ating pananampalataya, ito ay hinuhubog yung pagtitiwala natin sa Diyos. Hinuhubog tayo ng Diyos kapag dumadaan po tayo sa matinding pagsubok sa buhay natin. Kaya sabi dito, upang ang kadilisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Alin po bang mas mahalaga? Yung kayamanan o yung pananampalataya natin? Yung pananampalataya natin. Di ba? Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya dito, bagaman ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, yung paghubog ho sa isang ginto, kapag nasa minahan, maraming process para po ito ay lumabas yung kaningningan ng isang ginto. Sinusubok sa maraming bagay, maraming mga chemical, dinadaan din po sa apoy. Di ba? Marami para lumabas po yung kaningningan ng ginto. Ganon din po sa buhay natin. Sa buhay natin, yung pagsubok na ito ay sinusubok ng Diyos sa apoy, sinusubok ng Diyos sa matinding kapighatian para yung pananampalataya lumabas ng kaningningan na parang ginto. No? Kaya sabi dito, ay mauwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Balikan natin yung buhay ni Job. Di ba? Nakita natin, si Job ay naging mayaman, naging mahirap sa pamaraan ni Satanas. Kinuha niya lahat ng pag-aari ni Job. Di ba? Pero si Job, ano po nangyari? Nagtitiwala pa rin po siya sa Diyos. Kaya anong nasa isip ni Job? Sabi niyan,
Sa chapter 23 verse 10, sa Job chapter 23 verse 10. So tingnan natin. Sa Job chapter 23 verse 10. Sabi diyan, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Sapagkat ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Ano sabi? Kapag ako'y subok na at lubos na akong nagtitiwala sa Diyos at alam ng Diyos, ang lahat ng puso ko ay para lamang sa Kanya, sabi niya, lalabas akong parang ginto. Di ba? Lalabas akong parang ginto. Bandang huli, alam natin ang kwento ni Job, di ba? Nagtagumpay siya nung siya po mismo ay nalampasan niya yung pagsubok na nangyari sa kanyang buhay. Di ba? Lahat ng nawala sa kanya, binalik ulit iyon ng Diyos. Mas higit pa. Di ba? Mas higit pa yung binalik ng Diyos sa kanya. Kaya tayo ganun din, mga brothers and sisters, lahat ng nangyayari sa buhay natin, tanggapin natin at lubos tayo magtitiwala pa rin sa Diyos. Lubos pa rin tayo magtitiwala sa Diyos. Sinusubok tayo ng Diyos sa lahat ng kahirapan, kapigatian na nangyayari sa buhay natin. Santiago, chapter 1, verse 12. Santiago, chapter 1, verse 12. So sabi dito, mapalad ang tao nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya'y subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Yes, merong mga gantimpala sa harapan ho ng Diyos sa Kanyang pagbabalik. So, yung example po ng sinubok din ng pananampalataya, alam ho natin, di ba? Si Abraham, alam ho natin yung pinagdaanan po niya. Nag-iisang anak, pero sabi ng Diyos, mari ang isip ng Diyos, titingnan ko yung puso ni Abraham. Kung talagang nasa akin pa o wala na, nung ibinigay ko yung kanyang anak. No? Mari, ganun. So tingnan natin, Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22, verse 1 at 2. So babasahin ko, sundan niyo po. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham. At sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah, ialay mo siya bilang handog na susunugin, na itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. So dito po mismo sinubok siya. Ibinigay ng Diyos yung kanyang isang anak. Pero sabi ng Diyos, kunin mo siya, dalhin mo siya, at siya ang ialay mo at sunugin mo siya at siya ay susunugin mo. Diba? Yun po yung sinubok ng Diyos yung pananampalataya ho ni Abraham. Sa isang ama, sa tingin po ninyo, masakit o hindi? Masakit bilang isang ama. Sila'y matanda na ng kanyang asawa. Siya'y matanda na rin, pero binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon para sila po mismo ay magkaanak. Pero sabi ng Diyos, kunin mo siya, ihalay mo siya, siya yung ihandog at susunugin. Di ba? Yun ang sinabi ng Diyos. Pero baka sa isip ng Diyos, dahil binigay ko na yung kanyang prayer, susubukan ko ngayon yung kanyang pananampalataya, at yung pagmamahal niya, kung nasa sa akin pa rin ba ito. Kaya sinubok siya, di ba? At nagtagumpay po ba si Abraham ng pagsubok na ito o hindi? Yes, nagtagumpay po siya, di ba? So ibig sabihin, nandoon pa rin po yung pagmamahal niya sa Diyos, pagtitiwala niya sa Diyos. Kaya anong nangyari? Yung Diyos po ang gumawa ng paraan para meron pong maialay. No, nakita niya may isang tupa at yun po mismo ay pinatay. Yun ang kinuha niya at pinatay at inihalay niya po sa Diyos. Okay? Verse 11 at 12, sabi dito, ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Ano nangyari? Yes,
nakapasaho sa pagsubok o sa pagsusulit si Abraham. Nakapasaho siya ng pagsubok, pagsusulit sa harapan ho ng Diyos. Okay? Kaya ganoon din po tayo. Huwag tayong tumigil kapag tayo po mismo ay dumadaan sa pagsubok sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Huwag tayong sumuko. Kaya sabi dito, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Alam ko po, lahat tayo may takot din po sa Diyos. Tama ho ba? Yes, dahil nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita natin yung kanyang pagmamahal. Okay? Sa Hebreo chapter 11, punta ho tayo, Hebreo chapter 11, verse 17 at 18. Hebreo chapter 11, verse 17 at 18. So pwede ho, basahin ho natin ng sama-sama. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaac, siya ay tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak, na tungkol sa kanya ay sinabi ay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Okay? So tingnan natin. So ibig sabihin, nakatanggap si Abraham ng isang pagpapala, isang pangako sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon, yung bansang Israel ay nakikita natin sa likod ng bansang Israel, ang lumalaban ay ang Diyos. Ang sa likod nila, ang Diyos po ang gumagabay sa kanila. No? Ang Diyos po ang gumagabay sa kanila. Kaya sa pananampalataya, si Abraham ay subukin, nagtagumpay po siya na handa siyang ibigay yung kanyang anak para sa Panginoon. Pansinin din po natin, para tayo maligtas, walang paraan para makapunta tayo sa langit dahil sa ating mga kasalanan. Sinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong ng anak dito sa sanlibutan para mamatay, para iligtas tayo at magdanak ang kanyang dugo para sa kasalanan natin, para maitawid tayo doon sa kanyang kaharian. No? Yun po mismo, yung paraan ng Diyos. Kaya sana alalahanin natin yung pagmamahal at yung pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Okay? So balikan natin yung main verse natin sa Mateo chapter 26. Mateo chapter 26, verse 41. Mateo chapter 26, verse 41. So muli, ito po yung last verse natin, basahin natin ng sama-sama. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Okay? So ganito, sabi ng Diyos sa atin lahat. Di ba sinabi kanila Pedro, Santiago at Juan na magbantay kayo, manatili kayong gising para manalangin, then bantayan ninyo para madaig ninyo ang tukso. Ganon sa Christian life natin. Anak na tayo ng Diyos, daraan tayo sa ganitong pamamaraan ni Satanas at ng Diablo para tayo ay wasakin yung relasyon natin sa Diyos. Kaya anong sabi? Maging handa, manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ganito ang ginagawa natin, di ba? Pagising, pagtulog, bago kumain, nagpipray tayo. Tama ho ba? Bago umalis sa trabaho. Bago pumunta ng trabaho. Bago din dumating sa trabaho. Bago magsimula ng trabaho. Bago pag-alis ng trabaho. Di ba? Puspos ng panalangin para sa pag-iingat ng Diyos sa atin lahat. Okay? So hanggang dito lamang po, lahat tayo muko at manalangin. Mapagpala namin Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito at maraming salamat sa iyong banal na salita. Naway, tulungan niyo po kami, Panginoon, na malampasan po namin yung panunukso ng kalaban at yung pagsubok na dumarating din po sa aming buhay. Naway, malampasan po namin at makatayo kaming matatag sa iyong harapan hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Naghihintay po kami ng iyong ikalawang pagbabalik, Panginoon Diyos, o kami po ay makarating sa iyong kaluwalhatian, diyan po sa iyong kaharian. Tulungan niyo po kami sa lahat ng bagay na mararanasan namin dito sa sanlibutan ito. Ingatan niyo po yung bawat isa na yumuyuko sa iyong harapan sa kanilang pananampalataya at ikaw nawa ang magbigay ng kanilang pangangailangan
pisikal at higit sa lahat, espiritual na bagay na pangangailangan nila, Panginoon Diyos. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.